basic lasagna at gagamit lang tayo ng kawali sa pagluto nito. Kahit sa kawali lang natin ito niluto ay talaga namang napakasarap, kaya naman perfect ito sa mga walang oven. Kasi yung lasa at texture nitong lasagna natin kahit sa kawali lang natin ito niluto ay wala talagang pinagkaiba doon sa oven bake. At syempre magluluto rin tayo ng fried chicken partner sa ating lasagna. Maglagay lang tayo ng garlic, paprika, cayenne, salt, paminta, patis, kaunting tubig. Haluin lang muna natin ito at ilagay na natin dito itong mga chicken. I-marinate muna natin ito at ngayon naman habang hinihintay natin yung chicken, magpakulo na tayo ng tubig dito para sa ating lasagna. Lagyan lang natin ito ng oil at kaunting salt. Dito naman sa kabila, magpait lang tayo ng mantika at makalipas lang ilang minuto, kumulo na itong tubig para sa lasagna. Kaya naman ilagay ko na dito itong mga noodles. Lutuin lang natin ito ng ilang minuto at habang hinihintay natin lumambot yun, itong chicken naman ay balikan natin. Lagyan na natin ito ng 1/2 cup cornstarch and 1/2 all-purpose flour. Haluin lang natin ito ng mabuti at pagkatapos simulan na rin natin kaagad magprito dahil itong mantika natin ay talaga namang napakainit na nito. Itong recipe ko nga ng fried chicken ay sobrang crunchy nito at syempre sobrang juicy sa labas. Kahit nga abutin pa ito ng ilang oras ay talaga namang napaka-crispy pa din. Ayan, luto na ang ating first batch ng chicken kaya naman tinanggal ko na at nilagay ko na nga rin pala yung mga natira pa. Dito naman sa kabilang pan, magluto lang tayo ng white sauce. Naglagay lang ako ng kaunting butter at 2 kutsarang all-purpose flour. Haluin at ilagay na natin dito yung isang can na evaporated milk at timplahan lang natin ng salt, paminta at oregano. At ayan, ready na rin ang ating white sauce. Okay na ito dahil malapot na siya. Kaya naman tatabi muna natin yan. Dito naman sa same pan, sa pinaglutuan ko ng pasta, dito na rin ako nagluto. Ayan, nilagay ko na dito yung beef, hinintay ko lang mag-brown at nagsutay na ako ng garlic and onion. At yung gagamitin ko naman na sauce dito ay itong spaghetti sauce para talaga Pinoy na Pinoy yung lasagna natin. Add lang natin ito ng kaunting salt, paminta at oregano. Pagkatapos haluin lang natin at simmer ng ilang minutes. Pagkaluto nga, binawasan ko lang yung mga sauce. Pagkatapos ilagay na natin dito itong mga lasagna pasta natin. Lagyan na rin natin ito ng red sauce at pagkatapos yung white sauce din. At syempre lagyan din natin ito ng maraming mozzarella cheese. Kapag okay na, same process lang ulit. Maglagay lang tayo ng lasagna sheets, tapos red sauce and white sauce at syempre yung cheese. Ganun lang ulit yung gawin natin hanggang sa matapos natin to. Itong lasagna ko nga na ginawa ay hanggang 3 layer nga lang pala ito. At ito na nga yung pang last layer natin. Same lang din ulit yung mga inilagay ko dito, pero yung sa taas mas dinamihan ko lang siya nitong cheese. Kapag okay na, takpan lang natin ito at isimmer lang natin sa napakahinang apoy for 5 minutes. At ayan na ang ating napakasarap na lasagna. Luto na ito. Kaya naman naglagay ako dito ng dried parsley sa taas. Pero optional lang ito. Pampabuhay lang dito sa ating lasagna. Itong ating no-bake na lasagna. Lapit. Ayan. No-bake, cheesy lasagna. Look at that. Oh, pinatibay. Fail. Wala! Fail, wait! Ito. Ayan. Ito na talaga yung perfect. Ayan, ang ating lasagna. Tikman natin itong no-bake lasagna. Ayan o. Mmm. 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 Ang sarap nito itong ating fried chicken, no? Sobrang juicy. Where's the bus? Bus? Sama natin ba naman, ha? Ha? What? Ha? Ha? Dito, sama kayo natin.